views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Ruel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, TOB, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety moto, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Yes, good morning, good morning. Malakas ba ang audio namin ngayon, Ariel? At nandito kami ngayon sa Kalumpit, Bulacan, sa medical mission ng Ilustrados, NCR 90s. Sa overtour kami ng Kalumpit, Bulacan. Kuya Ruel, Yes, may medical mission. medyo may hingin ng konti pero tiyaga lang. Dito kami sa medical mission ng Estados NCR 90 dito sa Kalumpit, Bulacan. Nako, medyo mas malakas daw ang boss nagsasalita. Ruel, siguro lakasan na lang natin ang ating boses. Medyo nasasapawan ba kami ngayon? Ariel, hindi namin nagamit ang high-tech na kuya natin, pero siguro pagdagan muna tayo kung kaya ng audio natin ngayon para makapag-deliver tayo ng tamang impormasyon. Kuya Ruel. Yes, Hintay natin nga pala sa darating si Mayor Deb Postino, no? Ang Kalumpit, Bulacan, para pagbigay ng konting inspiration para din sa mga residente ng Kalumpit, Bulacan na dumilawin sa medical mission ng Ligas. yes, siyempre kasama natin dito ang Philippine National Red Cross at saka Philippine Cancer Society sa pagtutulungan ng Mayor ng Kalumpit, si Mayor Alep Faustino, at siyempre ang Ilustrados NCR 90. Yes, so si Gregorio at Delphina. Dito kaya nangyari sa Bicol Video sa So makasaysayan pala itong Kalumpit. Pati lang muna natin ang Vice Mayor ng Kalumpit, si Marias Candelaria, ang congressman dito, Kalumpit, si Congressman Danilo Domingo. Okay, habang wala pang si Mayor Deposin, dahil tinatanong lagi sa atin yan, Kuya Ruben, kung lagi natin binabanggit, pero hindi naman natin nakakausap. Pero sa ngayon, marami ng mga pasyente o mga taga-Kalumpit dito na dumating, di ba? At nandito yung lahat ng mga kuya mo. Oo. Actually, 250 benefits na ang darating. Ang darating. Si Mayora, parating na rin. Okay. Siguro, sa iba pang munang isa, habang wala pa yung mga hinihintay natin kasi ano bang iniimbis na dyan, talagang may itang ulo ngayon ni Tito Bongbong po. Nakatuon na yung kaya Alice Gu, mayor ng Bambang Tarlac. Diba? Pilipino ba talaga yan? O Chinese? O Chekwa? Oo nga. Bakit siya nanalo, no? Di ba
bago, di ba, bago ka tatakbo ng kandidato, di ba, sinecheck ka muna. Alam mo, simple lang ng mga qualification para tumakbo ka eh. Kung ano yung mga qualification, Marunong kang magbasa at magsulat. national anthem. Hindi na Hindi na kailangan. kailangan. Oo. Saka, actually, kasama yung sasabi ng Pilipinas. Alam mo, mas mataas pa nga yung standard yan eh. Mas mababa pa nga yung standard niya kaysa sa mag-apply ka trabaho ng bagay. Okay naman. Oo, hindi Kung sa sa isang... bago, kailangan mo ng MBA clearance. Kailangan mo ng police clearance. Barangay. Hindi, ang Certificate. hinihingi Dami, kayo no? naman pag ito yung nag-a-apply dito sa bagger lang na-apply niya. Pero ang hinihingi ng kumpanya, ano ba hinihingi ng kumpanya? Ano hiningi ng kumpanya? May ban. Hindi, kailangan college level ka pa. Oo, yun ang Nagpapalit ka naman grocery. Oo. Kailangan, no? Oo. Kaya pinapatikos ngayon ito, trending ngayon itong new pair. Itong new pair na to. Na pinapatikos, pinapagger na. Kailangan college level pa. Kaya nga, alam mo, sa tingin ko, partner Ricky, ang mga politics na sa politics, no? Siguro kailangan i-professionalize. Oo, kasi nga pag tumakbo ang presidente, wala, simple lang Oo. din na qualification. Kasi tingnan mo, You know, read. bago ka maging driver, kailangan mo ng driver's license. Okay. Bago ka maging doktor, kailangan pumasta ng board exam ba yun? Tawag doon. Lawyer, kailangan din ng bar exam. Ibig sabihin, may accountability. Bakit? Kung doktor ka, meron kang ginawang mali, matatanggal ang lisensya mo. Yeah. Dito sa mga politician, kumanta ka lang at sumayaw at kilala ka, Kaya ano ka na? pwede ka na maging kandidato. Kaya dapat hindi po pwede yan, walang accountability kapag may ginawa kang mali. Di ba? Kaya kailangan siguro merong isang degree bago ka maging politician, dapat pumasa ka sa itong exam na to, pumasa ka. Kaya gawin na lang board exam din sila. Parang ganun nga, dapat may board exam. Kasi hindi pa pwedeng, you don't know anything about law. Tapos naging mayor ka. So pag tinanong ka, ganyan. Tinanong kung anong saan ka pinanganak, hindi mo alam. Sabi niya, hindi ko po alam. Kasi late filing. Di ba? Sa tingin ko, now is the right time, baguhin yan. Bago ka maging politician, dapat merong ding degree. Di ba? Kunyari, di ba? Or Kailangan. to be a pharmacist, kailangan mo mag-aaral ng college, dadaan ka sa pag-aaral ng pharmacy, pag-aaral ng nursing. Hindi ka na pwedeng maging nurse kapag hindi ka pumasa ng board. Dapat sa tingin ko, ang mga politician, kailangan magkaroon ng degree. Di ba? Hindi lang dahil pupunta sila. Oo. Kaya, So, hindi mo kailangan ng maglagay, magsuhol. Di ba? May bumibili ng boto. Bakit? Sandali, qualified ka ba to be a politician? Hindi ka nga nakapasa ng board exam. Parang gano'n. So, siguro may kailangan na may degree na ang isang politician. okay. Sa iba pang mga issue, tigil pa rin pala ng panghuli ng LTFRB sa hindi pa mga consolidated na jeepney. So, ano mo na, dahil nagpapatupad sila nung wala pang guidelines. So, sa ngayon, medyo tigil muna yung gagawin panguhuli ng mga traffic enforcers, mga hindi pa nag-consolidate. Kasi tapos na raw yung deadline. Pero yun nga, nakaka-bintang naman yung gano'n na tapos ang deadline, tapos manguhuli. Wala pa ng guidance para paano parang panguhuli. Kaya pati yung mga traffic enforcers na nalilito paano nila uhulihin yun. So, kailangan na parang implementation rules. May IRR. Oo. Dumating na daw si Mayora. Habang wala pa si Pwede Mayora. natin patawag. Si Mayora, pwede natin patawag para may interview natin. So, ang isa pang issue ko yung Ruel, yung yung matagumpay at naging bahagi ang DCRJ sa pagpunta dun sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ni Jude Hiccup, di ba? At saka ilang Tulong ang ating TOA coalition. Diba, mga mangisda.
naging matagumpay. Anyway, may question tayo Kuya Ruel. Siyempre, hatid ng boto man. Oo. Yan, kaya mga kailangan yung mga two-way, mga two wheels pala. So, kailangan din ng mag-helmet lagi, Huwag kayong walang helmet. Kung gagamit kayo ng helmet, siyempre, motoman para sa safety moto. Yeah. Ang simple lang ang alamin nyo, anong produkto dito sa bayan ng Kalumpit? Ang sikat. Oo, ang sikat, ang kilala produktong na kilala rito sa bayan ng Kalumpit. I-message nyo lang sa amin at mananalo kayo ng 100 pesos tikas. Tatlo ang winner sa pupunutin natin. Depende yan kay Mayora. Baka magawing 10 pa. Hindi, baka dagdagan ng 0, di nag 1,000. Kaya mag-tune in kayo sa amin, alam mo, si Mayora, baka mamaya may surprise, Di ba? Imbis na tigwa 100, gawin natin 1,000 tapos 10 pa. Joke lang po. Wala kami pang abono. Yan ang tanong natin. Saan produkto kilala ang bayan ng Kalumpit? So, mag-message na kayo. I-like at share nyo ang aming episode ngayong araw na ito. Diba? Habang wala pa si Mayora, pwede. Alam mo, ang bagong polisiya kayo ng Comelec, na wala nang yung last day of Petrowan. Naalala mo ba yung nangyari kay Duterte? Duterte. Si Martin Dino ang unang nagpahin ng kandidacy for presidency. Tapos ang last day, bilang medyo malakas nga ang background natin. Hindi natin mapigilan, mag-wait lang tayo. Okay. Pabati lang si Mayora raw, kaya alam ba na ang decision ngayon ng Comelec wala nang last day. Pagtapal ka ng COC, ng Certificate of Candidacy, bawal na yun bawal na. Wala nang last day of withdrawal o substitution. Di ba paano yun? Substitution, di ba dati pagka hindi pwedeng isa substitute. Bawal na yun. Dapat wala na. Maliban na lang namatay yung tao. Kaya, iba pang kadahilanan. Oo, kasi bukod doon, wala na raw. Yung iba medyo yung parang may strategy na ginagawa, di ba? Tatakbo to. Tapos biglang iba pala yung kapalit, di ba? Kaya hindi talaga pwede. Yan ang bago ng Comelec. Dahil ang filing ng candidacy is October 1 to 8. So may 8 araw sila. This year, October na. Ng local at Kailan ba definite ng election, Kuya? I think it's May 14 o May 10 ng election, 2025. So ngayon pa lang paparamdam na makikita ko sa Manila pagkalaki-laki ng tarpaulin ni Mayora Lacuna to, nagbibigay ng payout sa mga senior citizens. Di ba bawal na yung parang pa-anti-epal? Oo. Hindi, at saka yung wala pa nasa campaign period. Dito mo sila wala na nakagay doon na vote Pero meaning yung anti-epal na hindi naman sa'yo yung binibigay na pera. Taxpayers money yun. Pero nakapangalan sa'yo. Parang ganun. Hindi, may mukha doon sa dapat social wala. moderation. So, dapat simple lang na payout lang. Para sa ayun lang sa mga ka ng lepal. Pero siguro, bago na rin pating mga ganun, bawal na. Kasi nakita ko sa ibang bansa, walang mga tarpaulin. Oo nga, Wala talaga. Ako napansin ko. Oo. Pangalawa, daming gastos. Pagka malaki ginastos mo sa kampanya, anong gagawin mo? Babawiin mo ngayon. Di ba? Kaya kailangan, wala na yung mangyayari. Kung talagang ang campaign talagang kung sino yung tapat, doon makikita Hindi dahil sa marami kang tarpaulin. Yeah. Kaso, ibang politika rito sa rito sa Kalumpit medyo tahimik lang at simple lang din yung mga politiko nandito. Puro trabaho lang. Oo, puro trabaho. Actually, dapat pag politiko ka 24 hours, 24 seconds. Itataka, dito nga dito sa bayan ng Kalumpit Saturday today. Pero bukas na City Hall. Sa ibang city, hanggang Friday lang. Hindi naman siguro bukas sa city. Walang opisina. Walang opisina, pero nandito yung mayor Diba? O iba, wala talaga, wala kang makikita.
Uli, congratulations nga pala sa aking pamangkin na si Marjorie Alcantara Carlos na pumasok sa nursing examination board. Nakapasa nga itong nakarang buwan lamang. Yun, dalawa ng degree niya, ba? Pumasa na sa board exam sa teacher, pumasa pa rito sa nursing. Kasi, So yan ang, double degree yan ang na. proof na habang may buhay, may pag-asa. At kapita pa may asawa at anak na siya. No, Hindi hindrance, hindi pa niya di ba? na panahon na mag-review, mag-aaral. Okay, dito sa ginagawang medical mission ng Estrado sa NCR 90s, ano yung mga serbisyong inaalok ngayon dito? Actually, ang maganda yung serbisyo eh. Ang binibigay na serbisyo ng Philippine Cancer Society is mammography at saka pap smear. Eh, pagka... Para sa kababayan. Oo, para sa kababayan. At saka, pag pupunta ka, magpapacheck up ka. Mahal masyado yan. Sobrang mahal. Kaya kailangan dito, habang libre, mag-take advantage na kayo. Kasi mukhang libo yan eh. Hindi lang 1,000, 2,000. Alam ko mahal ang mammography at saka pap smear. At the same time, naagapan mo kagad kung may problema. Kaya habang maaga po, may oras pa naman po na para sa medical mission dahil first anniversary nyo ng rinyo. Out of NCR 90. Samantalay ng matagal-lumpit itong medical mission kasi ang pinuha niyo. Okay, baka makakausap na natin si Mayora. Dinudumot ko si Mayora. Dahil ang daming tanong no? Daming tanong kay Mayora dito sa Kalumpit, Bulacan. Okay, nandiyan na. Nandiyan na. Si Mayora. Ito na lang. Dali lang. Kaya background na lang sila. Dito raw kayo. Ayan. Live tayo, ma'am. Nasa Sky Cable Channel 224 sa GMM 42. Pero wala tayong mic. Pero narinig naman daw tayo. Siyempre, unang tanong natin kay Mayora. Usag tayo, Mayora. Siyempre, saan ba kayo pinanganak kayo? Ayan, alam niyo kung saan kayo na pinanganak, ha? Oo nga, no? Oo nga pala, may issue nga pala doon. Ngayon, dito, gano'ng kahalaga ang medical mission na to para sa mga taga. Unang-una, importante ng health para sa lahat. At itong binigay ninyo na medical mission sa aming bayan ng Kalupit ay malaking tulong ito sa mga kababayan natin. So, kaya nagpapasalamat kami buong FB nandito at buong bayan ng Kalupit dahil dito sa binigay ninyo na medical mission. Sa ngayon, nakita namin medyo may maganda itong sityo na marami din nag-expect. Ano ba yung sa yung legacy nyo itong patuntang Siyempre, yung tahanan ng bayan ay ang munisipyo. So, inaayos natin ngayon, ongoing yung renovation. Sabi ko, kapag umuulan, sabi sa loob, umuulan din kami, kaya hinahata yung mga palanggana, yung timba, inayos namin yung roofing, tapos ginawa namin urban planning, clear glass yun para yung mga ginagawa ng mga staff natin dito sa munisipyo ay nakikita ng mga tao. At queuing system na rin tayo para walang palakasan system. Kung sino yung nauna, first come, first serve. So yun, yung CR natin, inayos natin. Okay, nanapansin namin na Mayora, napakaganda. So, pagpasok mo ng munisipyo, makikita mo on the left side, yung Bayang Park, which is historical yan. Anong araw, maraming puno dyan. Ngayon, ginawa natin, nilagyan natin ng palaruan para sa mga bata at kahit sa mga matatanda, naglalaro dyan. And kahit sa gabi, nandyan din sila, parang ginawa nilang meeting place na rin ang Bayang Park para magkaroon din ng bonding ng pamilya at magkakaibigan dahil safe naman dyan dahil nilagyan natin ng ilaw at tapat naman nun ay pollution. So, isa doon, yung mga breakthrough flagship project natin, isa sa pagmamalaki natin ang palengke natin dahil sa matagal na panahon,
usapin ang kung kanino ang lupa ng palengke. So, nagkaroon tayo ng offer to buy sa Catholic Church. Una, pwede i-donate sa atin dahil matagal na panahon ay ginagamit na rin naman ito talaga ng palengke. So, second is offer to buy is based sa total value. So, yun nga, i-pressure sila. Kaya, napunta kami sa expropriation. So, nagkaroon namin sa possession ng ang korte. So, sa amin na ang lupa ng palengke. At ngayon, just for compensation na lang ang pinag-uusapan kung magkano ang presyo. So, yun po, itong palengke natin ay tatawagin natin ng El Mercado Ipalupit at hindi lang ito basta palengke, kundi magiging commercial complex ito. So, ito ang mag-o-open ng malaking oportunidad ng trabaho at negosyo para sa mga Pilipino. At humingi din ako ng pasensya sa Catholic Church dahil ito namang ginawa namin ay para sa isang buong bayan ng Pilipino. Siyempre po, sa tulong din ng mga taga-sanlibutan bayan. Oo. Pwede niyong pagbanggit kasi yung mga nakalimutan. Actually po, lahat ng proyekto na nangyayari din sa bayan ng Kanupit ay hindi ito magagawa ng isang tao lang, kundi lahat kami ay nagkaisa. At gusto ko pong sabihin sa lahat na ako bilang ina ng bayan ng Kanupit. Very proud ako at nagmamalaki ko na ang mga nakasama ko naglilingkod ay talagang ibinibigay nila ang kung gusto nila servisyo para sa aming bayan. So, nandito po kasama ko si Lucy Diego, Cons Agnes Pang, si Cons Jojo Pagkamanan, si Cons Mau Torres, at meron lang operation ngayon ang aming Vice Mayor, Dr. Sarka Dilayas, Cons Ricky Piray, si Cons Lynn Bernardino, si Cons Alvin Langanan, at si Cons Telma Dansalang. Pero lahat po kami nandito bayan. Kaya nagkaroon ng magandang pagbabago ang bayan ng Kanupit dahil po sa pagkakaisa namin lahat. Nakalimutan mo yata Mayor, si Vice Mayor o saka Si Vice Mayor, Dr. Dilaya. So, masasabi natin na napakalaking pagbabago ngayon sa bayan ng Kanupit kumpara sa nakaraan. Sa tingin ko naman po sa 2 taon na bilang alkalde ng bayan ng Kanupit, malayo-layo na rin ang aming narating kumpara sa kung saan kami nagsimula. Kumpara sa mga nakaraan na panahon. Parang dito rated po yata eh. Okay. So, pwede pa maging video ng Kanupit ngayon? Kung sa nakita ko naman po pagkakaisa ng bawat isa, Pwede. Sa ngayon doon kasi first class municipality kayo. At yun nga, kaya development ang ginagawa namin dahil hindi po yung ang kailangan na bayan ng Okay, siguro wala na ko lang maitatanong sa iyo. Pero kayo, ano ba sa tingin niyo maaari pa maging proyekto ninyo sa susunod na sakaling mag-uli-uli next time malapit na halala tayo ninyo nakalito sa'yo sa October 1. Siyempre, nung lumalaban po tayo ng mga mission po tayo na gusto malibigay sa amin sa bayan ng Kanupit. So, yun po, ito yung Dialysis Center, ang district hospital sa tulong po hindi po maayos ang aming district hospital, kundi po sa tulong po ni Governor Daniel Fernando at ng aming Congressman Danny Domingo at ni Vice of Alex Castro. So, naging posible po ang lahat ng ito dahil po sa full support ng aming Gobernador, Congressman at Vice Prof. At ang gusto po namin maibigay sa susunod na kung pagkakalog sa amin ng Panginoon ay napakaganda po na magkaroon kami ng house dito at yung libreng bulan para sa mga kababayan namin dahil sa nakita po namin sa loob ng isang linggo 10 hanggang 20 ang namamatay po. Kaya hindi naman din lahat doon ay merong pampalibing, merong pang pabulol. Kaya po, dapat talaga. Kaya sa susunod na term, ibigay ko sa amin ng Panginoon Diyos, ay ito po, isa susunod sa mission na gusto natin ibigay sa amin. Yes, tayo napapanood sa Sky Cable dito, sa GMA for the Box, lahat ng digital boxes sa ABS-CBN, channel 29.
So, siguro yung isa na lang question na Mayora, yung usapin pa rin ng pagbaha dito sa bayan. Masusunod pa natin ito. O talagang pwede mag-problem na. Palalo kung matagal na panahon na problema namin yan sa bayan. Pero nagpapasalamat po kami dahil mula sa ating presidente, pababa ay nagkakatulungan mo, especially po yung ating gobernador na Fernando, nakatutok po dito sa dredging and flood control dito sa buong lalawigan ng Bulacan. And dito sa aming bayan, continuous po yung flood control, yung paglalagay po ng mga sheet pipe dito sa gilid ng ilog namin. Sa tingin ko naman po sa ganong tema na dire-diretso ay soon sana po solusyonan natin yung problema dito sa baha. Okay, pinaka last question, bago tayo mag-break, bago natin pakawalan si Mayora, kahit pa kayong magkaroon ng pogo rito, sa bayan ng Kalupit. Never, ayaw ko magsugal. Siguro tongits pwede, pero Pogo, never sa bayan ng Kalupit. So, a big no-no para sa A big inyo. no-no. Pogo. Kasi sabi malaking tulong. So, sa tingin ko, gagawa ba tayo ng isang parang koordinata like sa other cities na like sa Valenzuela, talagang totally nakakadus na pinag-koordinata na ibang Pogo. Ordinata talaga dito, di ba? O sa Pogo, totally, like sa Valenzuela kasi talagang magpalagay na bawal magtayo ng Pogo sa Ako wala, pero maganda rin po na magkaroon kami ng ordinansa na talagang hindi mo namin pinapayagan dito sa bayan ng Kalupit na magkaroon ng to voice out talaga na position. So, but not in the Pogo po. Okay, Mayora, maraming salamat. Siguro anything else, last word para sa mga taga-Kalupit. Para po sa aming kababayan, sa Kalupit, aming kapwa ko ng Pitono, wala po ibang piling at kundi magkaisa po tayo ng Pitono, ay magdire-diretso ang pagtulong ng bayan ng Kalupit. So sa atin po lahat, pagbabayan tayo ng ating Panginoon Cristo at maraming salamat po sa inyo. Sige, Mayora, meron pala kaming tanong kasi bago dun sa may question kami para sa mga bibigyan namin ng Gcash sa mga kasagot. Anong produkto ang mapagmamalaki ng Kalupit sa inyo? Number one product na pinagmamalaki namin, na 2 taon na namin na pinagdiriwa ang longganisa. Ayun, may mga sumagot na yung ganito. So may 3 winners kayo mananalo ng Gcash, 100 pesos. Maraming pesos sa pamimigay lang. Maraming salamat, Mayor. Longganisa ang sagot niya. Yeah. Okay, maraming salamat sa mga sagot niya. Thank you. Okay, magbabalik ko kami mag-booking alis. Hello Philippines, hello world, hello universe. This is RPM Revolutions per Minute and this is your host Marlene Craig on Trending News and What's Up, What's New Pilipinas. So come and join and watch us on DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to Revolutions Per Minute, Wednesdays, 12 p.m. to 1 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 8:10 AM Radio Bandido TV. Watch and listen to Sali Masa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Ako po si Johnny Gomez ng SOS, Serbisyo Ora Mismo Sigurado. Manood po kayo dito sa ating malayang talakayan, dito sa ating masiglang usapan. Tandaan po ninyo, layunin natin ang maiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan. Nationwide and worldwide, mapapanood at mapakikinggan sa DZRJ
8:10 a.m. ang Radyo Bandido TV. Watch and listen to SOS, Servicio Ahora Mismo Sigurado, Monday to Friday from 2 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido! Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitec Appliances, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Okay. Di ba? Live si... Yes, okay. Live na ba tayo? Kuya, yan. Live. Pagawa po tayong dalawa. Siyempre, batiin muna natin si Kuya James. Baka nanonood si Kuya James. Oo nga eh. Kahapon, James, nanonood din. oo. Nanonood din kahapon sa atin yan. Sa bayan unang serbisyo. No? At kay Kuya Joe Mercado, ang inyong governor. Siyempre, lahat ng mga kuya dito ng Ilustrado sa NCR 90. Yan, nandito lahat. Nandito lahat. Okay. Siguro, kuya, maghahatak tayo ng doktor tungkol dun sa ano bang mammogram at yung pap smear. Oo, para ma-explain din na Bakit kailangan ng mga kababaihan niya? Yan, oo, tama. Para malaman na... Ay, hindi natin kailangan. Oo, pero hindi natin nabanggit ang Sopitec Appliances. At unahin mo natin ang Sopitec Appliances sa oras na 10:33. Ang oras natin sa inyo ng Sopitec Appliances, quality beyond limitation. At syempre, ng King Servat. Oo. Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Ng BTS. Blue Top Shirt ni Kuya Eggy Ben. Yeah. 100%. 100% cotton. BTS po yan. Yeah. Hindi yan 99%, 100%. 100%. Pag pupunta ho kayo ng tindahan, pag walang BTS, lipat lang ho kayo dyan. Marami pa naman dyan. Umanap kayo na mayroong BTS. Magwala kayo, pagla. Ay, maraming salamat din sa galing tayo kahapon Kuya Ruel sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas diyan sa Makati. At good morning kay Ate Agnes ha. Oh, salamat. Nag-review na tayo ng ID natin. Yan, na kapisanan ng broadcaster sa Pilipinas. Member ho kami ng KBP. Okay, subukan natin makahatak ng doktor no na mag-explain tungkol sa mammogram pap smear, no? Pero sa ngayon wala pa, hintayin natin Kuya Ruel, no? Pero alam ko ang pap smear para sa mga pang-prevent, mga ma-check kung meron kang ovarian disease, cancer, cyst or cyst. Ang mammography naman is para ma-check kung merong breast. May bukol ka sa breast. Para ma-prevent. Napakalaga pala yan ang ginawa niyo yan. Diba? Dahil kung pupunta ka sa isang private hospital, napakamahal yan. Napakamahal yan, di ba? Mahal talaga yan. Pagka sa private, baka yung dalawa na yan, kulang-kulang 10,000. Ganon. Ganon pala kamahal. Siyempre, kung kawawa ka naman, kung medyo hirap ka, hindi ka maka-afford, hindi mo na ma-check kung meron kang bukol sa breast, kung meron kang cyst sa ovary.
At least dito, libre. Siyempre, sa pakipagtulungan ng Philippine National Red Cross, Philippine Cancer Society, at siyempre ng Israel's NCRA. Oo, At siyempre si Mother Ricky Reyes. hindi po si hindi po ko yun, si Mother Ricky Reyes. Pero, Ikaw, Mother, eh. pero kaya rin, yun nga, no? Maganda, mahalaga yan. Kumpara sa public hospital, meron kaya yan? Kasi doon sa hospital ng Manila, lahat doon kulang-kulang na eh. O, kaya ang tawag daw kay Mayor ng Manila ngayon, si Mayor Lacuna. Makunat yung mga serbisyo eh. Kulang-kulang. Hindi full blast. Oo, nag-hesitate kaya pa ibigay. nagagalit yung ibang Ganun ba? mga napupunta, partikular dyan sa hospital ng Manila, may kulang na raw ang serbisyo. Bakit naging ganun? Hindi, kailan Ano pagin kaya- natin si Mayor? Kasi kung naman si Mayor, baka hindi niya alam. Hindi niya alam. Isang sunga-sunga si Mayor. Mayor siya. But still, siyempre, as a leader, parang ikaw yung dapat alamin mo, di ba? It is your obligation. Kung alamin kung ano mang Mga nangyayari. pinaparating ng mga Hindi ba tao niya, Okay na good okay, siya. oo. Okay na okay. Okay, kumakaway si Kuya Picoy sa atin. Yeah. Yun, dapat na yung mga serbisyo na yan, ibigay lahat. Hindi yung noon meron, ngayon wala. Ano nangyari? Kala ko ba may kalinga, di ba? May kalinga sa Maynila, pero wala. Hindi naman nakakalinga lahat ng mga serbisyo. Kaya kung ako sa inyo, palitan na mayor dyan. To be fair naman sa mga nakaupo. Sometimes sa sobrang daming ginagawa, baka hindi nila, siyempre, kung ano yung nakakarating na balita lang sa kanila, hindi nila nasi-check. Kung totoo, hindi. Baka ganun. Ganun ba? Anyway, good morning. Teka, pasayin natin sila JC San Parcaldes, si Wilina Bolencia, si Joe Zamora, at si Admarin. Yan. Good morning sa iyo. Maraming salamat sa pag-share ng aming live episode ngayon dito sa may Kalumpit, Bulacan. Pero kailangan mo na rin banggitin yung tatlong banggitin ko na ba? Oo, banggitin mo kasi sila tatlong una na sumagot kagad. Diba? Makikita naman natin kung sino yung unang sumagot na kung ano yung magandang sa live ba o sa page na binabanggit natin? Kasi nag-post tayo eh. No? Marami rito pero siguro mag-shapo na lang tayo, no? Dahil hindi ulong ganisa yung pananalo niya, kundi Gcash lang, 100 pesos load niya. Okay, ang una natin banggitin muna si Jason Abulencia Longganisa. Tama. Ayan, Jason sulat na natin At may mas may una pa. Si Kimi Centino. Si Jason Abulencia. At sa live, kumuha tayo sa live ko yung Ruel na nakasagot ng tama dahil doon sa binanggit ni Mayora na ang produktong kilala dito sa kanila ay ang longganisa. Okay, sa live wala pa tayong nakikita may nakita ko ito Sino? Enrique Vista. Tama ba ang sagot niya? Longganisa. Okay, Sino? Pangalan niya? Enrique Vista. Okay, so tatlo na sila tatlo ang winners ng Gcash load. Okay, wala pa ba si Doktora na mga pwede natin makausap? Okay, sa iba pang issue ko yung Ruel, ang usapin pa rin ng yung Comelec issue na yun na pinaputok natin na may problema pa rin silang kinakaharap yun sa Comelec na malapit na yatang mag-desisyon ng Comelec yan. Pagka nagkataon nito balik sila sa Smartmatic. Pagka na baliwala ang kontrata ng Miro system. 17.9 billion ang kontrata ng Comelec yun para mangasiwa ng ating election, midterm election sa 2025. Sa akin naman, kung wala namang diferensya,
Ito na kumuha ng iba. Tapos 17.9 billion. Matitipid mo. Hindi. Mga maraming pera dito, bongbong mo, Bayang Ruel. Ganun ba? Okay. 6 million ng... So, makakatipid ka ng almost 10 billion. Oo. Meron tayong kasama, explain yung ano. Para mag-explain na yung mammography at saka yung pap smear. Okay. Sa live natin ngayon, si Ma'am Nurse Nay Ann Ochoa. Yan. Hi ma'am, good evening. Live po tayo ngayon sa DCRJ, sa Sky Cable Channel 224, sa GMM Photobox. Usap tayo ng konti, ma'am. Si Ma'am Nay, tama ito, Nurse Nay. Pwede ba explain sa amin kung ba't kailangan ng mga kababayan ng mammograph? Ang ginagawa lang po natin, sa Philippine Cancer Society Mobile App, meron po tayong free breast and cervical cancer screening. Breast palpation po and cervical po. I-check lang po natin yung value ng Opo. If ever po na may makapasok kami sa breast, meron din po tayong free breast ultrasound. Wala po kaming mammogram, breast ultrasound. If ever na may makita po kami infection or magpapasok po sa BIA, doon po sa cervix, i-treat po namin agad. May dala po kaming cryotest. Ipo-frozen lang po yung value ng mata. Tapos magbibigay po kami ng antibiotic for 7 days. Inumin ni patient, yun lang. So may solusyon ka agad, di lang just test lang yun. So, pwede rin nilang i-refer sa mga hospital. Ganun po yan. Pwede din, sir. Pwede rin. So, ba't kailangan ho ng sa ilalim sa mga ganyang klaseng test? Bali po, nandito po kami sa Kalumpit. To prevent lang po, hindi naman po kami ay naghahanap ng cancer. To prevent lang po. Kasi minsan po kasi, pag Pero pag napabayaan, magiging cancerous. Opo, pag nakikita po kasi ng mga patient, yung mobile van, kasi pag nababasa po Philippine Cancer Society, ang thinking po nila ay naghahanap po kami ng cancer. Oo, pala nila. Hindi naman po, to prevent lang po, para maagapan, if ever na Mahirap kasi pagka mabulaga ka eh. Pagka-check mo, stage 4. Di ba? So, kailangan talaga ng mga kababaihan na magkaroon ng test. Magpa-check Kailan up. naman ho, dapat magpa-check up. At ang edad. Bali, start po tayo ng 18 years old. 18 years old, nakakabata ho. Dahil nag-i-evolve na ho ba? Sa breast lang po yun. If ever sa 18 years old ay may experience, pwede na rin po siya mag-undergo ng cervical screening. Sa tingin nyo, ano bang medyo causes ng yung breast cancer? Minsan po kasi ay namamana po natin genetics, hereditary. Or sa mga kinakain, kasi ngayon may mga process, di ba? Lifestyle. Sumusog ka ako yung Ruel dahil hindi ka masyadong nakita like sa live ngayon. So kung napabayaan ito, pwede kamatay pa ng pasyente. Kasi sa rin iba, hindi po nila sinasabi gawa ng kulang po sa pinansyal. If ever po na stage 4 na ang patient na tumapit po sa amin, pwede rin po tulungan sa Philippine Cancer Society. Basta ipasa lang po yung complete requirements. Pagka magpapacheck ng pap smear sa mga private and mammogram, mga sa tingin nyo magkano po yun? Palabas, sa privado. Sa pap smear kasi po, nag-range po siya ng 1.5 to 2. 1.5 to medyo pricey. So, kaya samantayan nyo dapat yung mga klaseng illegal vision. Kasi free na. Ang Philippine Cancer Society talagang umiikot sila sa Pilipinas. So marami kayong doktor na check up. Kami rin po yung mag-check up. Anyway, siguro biglaan nyo hanggang may oras pa nagkakaligpit ito na pumunta rito para Pwede na din po kami magsimula kasi nagbigay na po kami ng password. Okay. Okay, maraming salamat na Nurse Day sa binigyan pagkakataon. Okay, sa oras na 10:44 ang oras natin sa inyo ng creative ng Male and last salon.
Na matatagpuan niya sa 72 Scout Alcaraz, corner Banawe. At syempre, Siyempre, huwag natin kalimutan ng si Tob, the overall vanity for colored hair. Ito mo si Nurse. Ang mga nakatubig, itong bagong kulay yung buhay. at maganda sa Nurse Day, ha? Oo, maganda. Maganda si Nurse Day, ha? Kaya pala yung napili na ating Kuya Rob. Ang dami pipiliin, yun yung napili. Pero ito, Kuya Ruel, itong may, sa tingin ko naman, may itong region nyo, may susunod pong muling medical mission. Yes, Dahil matagumpay ito ngayong araw na ito. actually, depende yan sa club. May mga club na every month, meron kaming community service. Meron namang every quarter. Mas malaki naman yung service na binibigyan natin. So, yun nga, naghahanap nga kayo, sabi mo ng mga lugar, mga less fortunate, na mabibigyan yun ng tulong. Sabi, hinahanap namin is poor among the poor. Among the poorest. Yung mahirap sa pinakamahirap talaga. Kaya yan ho, ang layunin talaga ng Fraternal Order of Eagles, no? Isang socio-civic group. Brotherhood through strong, service through strong brotherhood. At napakalawak ng miyembro ng Eagles sa buong Oo. Aktibong-aktibo sa mga socio-civic services. At nasa likod pa rin namin, nagsapa rin yung mga tao dito sa medical mission na ilustrado sa NCR 90s. Kaya nga sa panahon ngayon, medyo hirap tayo. Malaking bagay yung mga maraming gustong mag-service, mag-free service, di ba? Tumulong sa kapwa. Siguro now is the right time. Yan. At ang Double R ay bahagi rin nito. No. Diba? Dahil ikaw ay isang miyembro na. Kaya salamat tayo sa bumubuo ng DCRG. Kay Ma'am Bea, kay Ma'am Violet. Ariel, Castro, nasa technical side, pinagtsatsagaan tayo. Dahil nagtuno lang tayo ng equipment na inaasahan natin na hindi dumating. Pero sa tingin ko, malinaw naman ang pag-deliver natin ng mga ng audio. Oo. Actually, sabi sa atin, tama lang ng ganito lang. Kasi pagka medyo advanced o advanced equipment yung dinala, di ba ka maging artista tayo? Medyo wag naman. Wag na, tama na daw to. Okay, may mga tamang sagot at napili ho namin, mag-direct message lang sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido, at ibigay nyo ang inyong number para mabigay namin sa inyo ang GCash o ang load na hinahanap ninyo. Sa oras na 10:48, napakahaba pa ng oras at patuloy pa rin ng gaganap dito ang medical mission Eagles. At saka hindi lang yun, pare. Parami ang dumarating. At malaking tulong nga talaga ito sa mga taga-Kalumpit. Na papunta na pala sila sa City Hall. Sabi mo, Kuya Ruel, from First Station Municipality to City Hall sila. Kalumpit City. Pwede naman kasi sabi raw, magiging isang syudad ng isang bayan kapag may SM. Ano ba? Hindi, malapit na walang Kalumpit, SM Kalumpit. Pero kita mo dati nung pumunta ko rito, walang anything. Ngayon, meron ng McDo, meron ng Jollibee, meron ng Pure. So, nagiging talagang pwede na papunta sila na city. Pang municipality, pwede na maging city. Depende siyempre sa tao, sa budget, ilalaki yung budget. Ayan. Pagka may pogo kaya? Sinabi nga kanina di ba, they are against and then no, never in my life. Ayan, so dito, malinaw ang posisyon ng mga mga local official dito sa Kalumpit. It's a big no, yung pogo. Pero yung pugo, marami. Nakita ko yun. Maraming pugo, Pogo, marami, Siguro usapin natin, pinakahuli na lang, usapin natin ng inyong gobertor. Kailangan natin, bigay natin ng governor ng NCR 90. Para magpasalamat na rin dito sa mga taga-Kalumpit. Sa huling sultada natin dito, kausapin natin si Governor John Mercado. Para magpasalamat at dumalo rito sa kanyang medical mission. Tawagan natin si John, Gov John, konting payag na lang. Words. At sa mga kuya nyo.
Ayan, nahintay natin, ha? Kuya John. Ayan. Narito ulit si Kuya John, si Gob John Mercado. Yeah. Kasi nakakahapon ko Kaya yan. ako tinatanong ang mga pangalan, sabi ko from left to right, left to right. Handsome, more handsome, most handsome. Hindi, ikaw ngayon ang most handsome. Okay, Kuya John. Eto, naging matagumpayan yung medical vision. First anniversary ng status sa CR90. Ano mo sa dati? Una-una, nagpapasalamat ako sa lahat ng kasamahan natin sa Ilustrado Sigal sa SR90 dahil may kapatuparan ito at kay Mayor Len Faustino ng Kalumpit, Bulacan. At siyempre, maraming salamat sa Philippine Red Cross at sa Philippine Cancer Society at sa LGU dito sa Kalumpit, Bulacan. Sila po ang nag-organisa ng itong event. Yan, nakita nga natin at si Mayor Len Faustino, tuwang-tuwang. May susunod pa ba? Tiyak kami susunod at siyempre, pag-uusapan natin yan bago matapos yung taon na to, siguro mga kalalakihan naman, humanitarian service tayo. Ngayong may partnership na tayo with Philippine Cancer Society and Philippine Red Cross, definitely may mga susunod pa tayo ulit. Kasama sila. Ayan, okay, maraming salamat Kuya Gob. At saka Kuya Ricky, first time sa organisasyon ng Philippine Eagle na merong interview. May broadcast. Broadcast. Live. Right. Salamat sa mga kuya. Salamat din. Okay, Kuya Gob, maraming salamat at congratulations sa inyong medical vision. Salamat. Okay, sa oras na 10:52, ayan, may oras pa tayo para sa mga iba pang sino pa pang pwede natin makausap yan. Taga-Red Cross. Kung meron, diba? Taga-Red Cross, pwede. Kay Doktora, Yan, hanggang hanggang may tao, nandito sila. Tsaka parang medyo mahaba-haba ang ating talakayan, no? May oras pa, Kuya Rod, dahil 10:52 pa. Remote broadcast, di ba? Sa tulong siyempre ng ating tech na si RDL. Salamat, Ariel, at medyo yung pagtsatsaga ay nakita ko na rin si Kuya Big Boy mo, malakas naman si Kuya Big Boy. At ang ating mga kuya rito, busy na. So, isubukan natin may makakuha tayo na doktora kahit pagdali na mula sa Philippine National Red Cross. At least alamin natin ito talaga kanyang mga direksyon at mission nila para mahabang wala ba? Hindi makakuha dahil sa oras na ho ng 10:53 na po ng umaga. Nasaan sila? Hindi makarating kasi meron check-up So, hindi nila mabitawan. Okay. Okay. Nasa live tayo. Bigyan tayo ng ating mga kain. Okay, maraming okay lang kung busy sila. Siyempre, marami kasing pasyente, may nahabol silang oras. Pero bahagi ng medical mission nyo yung pag-donate ng dugo At on top naman ng medical mission, meron naman kaming pupunta-punta ng mga barangay yung mga tour para mahandlugan natin ng service ng family na hindi naaabot ng tulong. Tulong. O kaya hindi naabot ng inyong mayor. Yung lugar na napapabayaan. Nandiyan ang Eagles. Mabuhay ang Agila. Mabuhay, siyempre. Okay, so Philippine Standard Time, 10:54 pa rin po ng umaga. Hindi natin makakuha mula sa Philippine National Red Cross. Okay lang, pero ang Philippine National Red Cross, mahalaga yan. Dugo, 90% ng ating katawan. Even yung water, dugo. Saka siyempre kailangan ng circulation ng blood. Mas maganda para umabot sa utak kasi pag hindi umabot sa utak yan, may oxygen ng mga pang-blood natin. So, ang unang pupunta yung dementia, tapos Alzheimer's. Kaya siyempre kailangan natin alagaan ng isa. Ito meron oras
huwag kayong magpiling magpa-check up kasi kailangan yan. Para namomonitor natin yung health natin. Okay. At ang Philippine National Red Cross nandiyan ho pag nangangailangan ng dugo. At kung kayo naman healthy, pwede kayong mag-donate ng dugo. Ayan ho, kasi kapalit yan ay buhay. Saka maganda rin nagdo-donate ka lumalabas, tapos nare-replenish ng bagong dugo na mas maganda. Totoo ba na pagkatapos mo mag-donate ng dugo, kumain ka ng balot? Balot o kaya hamburger. Hamburger? Bakit naman? Libre. Yan na ba? Ayun bang binibigay pagkatapos kumain? Oo, yan pagkatapos mo mag-donate. Talaga? Hindi kaya pala gutom ka. Wala kang pambili ng Kasi hamburger. pag kinuha ka ng dugo, maghihina ka. Oo. Ibig sabihin parang meron certain lang siya. Certain parang ml na i-donate. Saka bago ka naman mag-donate, checkin ka muna kung meron kang capacity. So, yan ho, mahalagang yung mga saka on top of sa ginagawang check-up, free check-up ng Philippine National Red Cross. Meron silang free na chocolate. Yun, malaki free na tinapay, bread, saka light food. Yan ang Philippine National Red Cross. Okay, Kuya Ruel. Medyo konting oras na lang tayo. Siguro magpaalam ka at pasalamat sa mga kuya natin dito na dumalo sa inyong medical mission first anniversary ng Ilustrados sa HCR 90s. Sa lahat ng mga, siyempre, yung mga listeners natin, una natin papasalamatan, no? Na lagi silang sumusubaybay. Ito yung masasawa from 10 a.m. to 11 a.m. At siyempre, hindi magiging successful itong medical mission kung walang tulong galing sa Philippine National Red Cross, Philippine Cancer Society, at siyempre sa mga kuya natin Ilustrados, NCR 90, at siyempre samahan natin Mayora, kay Mayor Clem Faustino. Yan, okay. Maraming salamat. Maraming salamat kay Mayora Clem Faustino dito sa Kalupit, Bulacan. Malaking pagbabago na kumpara sa mga nakaraang administrasyon. Ito yung kanyang sa pamumuno niya, ang bilis ng pagulad. Tama. Kaya nang dapat mga klaseng mga leader, kunin nyo yung mga bagong dugo. So, palitan na yung luma, palitan nyo na bago. Yung bagong, talagang... Huwag yung bagong luma. Oo. Yung bago talaga. Bago talaga. Hindi traditional na politiko. Hindi mga traffic. Yeah. Yan, okay. Maraming salamat sa binigay niyong oras at panahon sa amin dito. Samahan niyo kami sa susunod na Sabado sa ganitong oras sa 10 to 11 a.m. dito sa Global House sa Radyo Bandido ng DZRJ. Basta Radyo Bandido. Yeah. Okay, maraming salamat Bye-bye. Happy weekend. Hi, Binis. Good morning. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. TOB, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Hello there, RJ here. Get set for the legendary two-day RJ birthday sale. The sale happens on June 1 Saturday and June 2nd Sunday. All items in all 10 stores on sale. Your chance to check out our new great designs and models on Tone Master, Blues Breakers, and Vibecasters. Great new colors, all on sale. As well as acoustic guitars, drums, keyboards, amplifiers, accessories, everything in the store on sale. Limit 3 items per customer. What are the discounts? Listen carefully. 10 a.m. to 1 p.m. 20% off. 1:01 p.m. to 5 p.m. 30% off. 5:01 p.m. to 9 p.m. 40% off. From 9:01 p.m. to mall closing, 50% off.
same discount applies to online sales. Lazada, Shopee, and TikTok. Taylor Guitars, only 10% off all day long. Cash credit cards, PayMaya, Home Credit, and GCash are accepted. Again, I say, every item in all 10 stores on sale. So mark the date on your calendars. The sale happens on June 1, Saturday, and June 2nd, Sunday. The legendary two-day RJ Guitar Center birthday sale. Call our hotline, 0977-812-1186. You can preview the items at Facebook RJ Guitar Center. Visit our website, rjguitars.store. See you June 1st, Saturday, and June 2nd, Sunday. The two-day RJ Guitar Center birthday sale. Yeah! Ho, 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 ho. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 191809 series of